sa inyo, tapos matutulog kayo, ako ang ulan, hindi ako maganda. Pare-parehas naman tayo nakatiwala. Eh, pagyamanin na natin itong pagkakas. Katiwala lang din naman kayo. Alam mo, ang puso nyo, dinadaya kayo, matulog ka na, matulog ka na. Joke. May tao kaya makapamuhay na talagang malinis? Siya din ang sumagot, wala. Dahil ang lahat, pinanganak na marumi. Di ba? Ang lahat, pinanganak na marumi. So kung lahat ay marumi, ano ang pag-asa mayroon tayo mga kapatid ko? Anong pag-asa ang naghihintay sa atin? Ito, nga natin. Stewardship Ministries introduces a solution to the problem of selfishness and self-centeredness. Meron pong solusyon. Ayan, may proposed solution ang Stewardship Department. Ano po yun? Yes, self-centeredness and selfishness. Ayan. Kailangan alamin natin ang sentro ng pagiging katiwala. So, kung delikado na ang maging sentro ay ang sarili, so sino dapat ang maging sentro ng pagiging katiwala? Malalaman mo na ang isang katiwala ay ang sentro ng sarili. Aba, wala na kaming pambili, maghambagan pa. Ibibigay ko na lang pa lahat. Alam na, ang sentro ay ang sarili. Walang iba makapagliligtas sa akin maliban sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang problema, sabi ni Job, walang kahit isa na hindi marumi. Lahat ay pinanganak ng marumi. Sabi ni Apostol Pablo, walang iba makapagliligtas sa akin maliban sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tingnan niyo yung inyong katabi. Kaya kang iligtas ni Jesus. Sabi niya, may tagapagligtas ka. Kahit medyo marumi-rumi ka ng konti, may tagapagligtas ka. Di ba? That's the good news. That's the good news. Jesus, the central focus of Scripture and history, is also the central focus of Adventist doctrine and experience. This Day Fundamental Beliefs, copyright 2018, mga kapatid ko. Yes, si Kristo mga kapatid ko ang dapat sentro ng pagiging katiwala. Dapat nating malaman na sa ating pagiging katiwala, yung stewardship, ang makapagliligtas sa atin, ang makatulong sa atin na maging tapat na katiwala, ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Again, bakit Pastor? Paano yung nasabi? The spirit of heaven is what? Liberality, but the spirit of selfishness is the spirit of Satan. Paano ang sabi? Sabi po ng John 3:16, the spirit of heaven is liberality, pagkabukas pala, pagkamapagbigay. And here's one of the greatest examples sa Bible. God so loved the world that He gave. He gave His one and only Son. Pastor, bakit nagpo-promote kayo ng COP? Bakit nagpo-promote lagi kayo ng tithe? Mga kapatid ko, pag nagbigay po ba tayo ng tithe, ilang percent ang naiwan sa atin? 90. Kung tayo po ay nag-offering ng another 10%, ilang percent ang naiwan sa atin? 80. Kung tayo ay nag-extra pa ng another 5% para sa simbahan, ilan ang natira sa atin? 75. May natira pa rin sa atin na malaki, yes or no? Mayroon. How do you describe liberality and generosity? God so loved the world that He gave His one and only Son. May natira wala? The spirit of heaven is what? Liberality. Pagkabukas pala. And yet, we are telling, I am created in the image of God. Ako po ay nagpapakita ng wangis na aking Panginoon. And yet, we cannot even give one of the 10. 20% of the 100. But the true giver of life and giver of all, He gave His one and only Son. That is liberality in its deepest sense. You want to know what liberality is? You want to know what generosity is? It is giving even His one and only Son. Napaka-generous niya. Bakit?
Isipin mo, 2% lang yung kalitan. Antay tayo hindi 2%, 10%. Let's go. Ang sabi po, ang liwanag ng Ebanghelyo na lumiliwanag mula sa krus ni Kristo ay ano daw? Sinasaway ang pagka I have accepted the light. Tinanggap ko ang liwanag ng krus. Tinanggap ko ang liwanag ng tagapagligtas. Come on! Ano ang ating basis? Ang sabi mga kapatid ko, isa sa mga palatandaan na ating tinanggap ang nagliliwanag, ang liwanag mula sa krus ng ating Panginoon ay sinaway na ang pagkamakasarili at pinalalakas ang pagkamapagbibigay at pagkakawang gawa. Now tell me, I have received the light. Tinanggap ko na ang liwanag mula sa krus. And yet, hindi pa sinasaway. Hindi ko ba alam, Pastor? Nandito naman na yung liwanag. Hindi pa rin naman sinasaway ako. Hallelujah. No. It's a normal thing, mga kapatid ko, na sasawayin ng liwanag ng cross, ng liwanag ng Diyos, kung ito ay tinanggap natin sa atin. Alam niyo, nakakapagsalita ako ng ganyan kasi magkakakilala tayo. Pero sa ibang church, hindi po ako nagsasalita. Dahan-dahan lang po. Pride, sin, and selfishness. Ano ang nasa sentro? Masama ba talaga ang ay, Pastor? Ibig sabihin ko sa pag sinabi ko, will you live? Pag tinanong will you live? I live in a kasalanan pala ako. Masama ba? No. I per se is not sin. Hindi masama ang ay. Tingnan mo yung Christ. May ay din naman. Yung crucifixion, crucify, may ay din naman. Sabi ng isang author, there is no problem with I as long as it was and it is crucified with Christ. Ano sabi ni Paul? Sabi ni Apostle Paul ay ganito, I am crucified with Christ, therefore I no longer live, Jesus Christ now lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. May I pa rin ba? Meron pa din. What's the difference? The I here is being surrendered to God. The I here is being crucified with Christ. The I here is hindi nabubuhay sa kanyang sarili. I live by faith. The life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me